You are. What is your name? Your battle Silent burning, you're returning again. Jesus, what is your name? And all creations are rising to declare your wonder as people everywhere And as we sing church, and as we review those past few weeks, hallelujah, na nagdi-discuss, nagdi-preach, yung ating pastor tungkol kay Jesus, hallelujah, tungkol sa kanyang pagmamahal, tungkol sa kanyang scandalous grace, hallelujah. We might realize that we are Zacchaeus. Narinig yung babaeng babatuhin ng makasalanan. Ikaw yung isa sa pinakamadumi. Hallelujah. But just like Jesus, ang kanyang gagawin, sasamahan ka niya, iyakapin ka niya, tatanggapin ka niya, mamahalin ka niya. Hallelujah, higit sa lahat, kinalapit kasama.
Hindi mahalaga yung nakararami. Ang mahalaga sa kanya, ikaw. And you alone. And you must remember, church, He will leave the 99 just to find you. He will leave everyone just to love you. Hallelujah. Kagaya ng mga fellowship niya sa mga kasalanan that scatters kami sa'yo. You were unworthy, but yet you were loved. Hallelujah. You were unworthy, you were sin, but yet you were blessed and you were graced by God. Hallelujah. That is Jesus. That is His reckless love for us. Hallelujah. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took the breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life found, leaves the 99. I could earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your fool, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. Thank you, Jesus. You have been so kind to me. Say, slowly overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life found, leaves the 99. I do earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. And only overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me.
Listen to snow shadow your light up, mountains your climb up, coming out to you. So you won't get down, now you won't get out, coming out to you. Sing hallelujah. Snow shadow your light up, mountains your climb up, coming out to you. Hallelujah, that will never leave us. Hallelujah. Sometimes we get busy, forget things. Hallelujah. We might say, yung iba nakakalimutan na rin magdasal bago matulog, magdasal pagkagising, but still, His love is on us. Hallelujah. His grace is on us. And His grace will change us. Hallelujah. Para mas matutunan natin magpasalamat, para mas matutunan natin magmahal sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus, my help, I call on your name. I guess my fears on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace, and I am sacrificed. I see love.
blessed by you. Hallelujah, Jesus Christ. Aming Ama. Hallelujah. Mula nung kami binago mo, mula nung kami tinawag mong anak. Hallelujah. We feel it intimately, Jesus Christ. We love this lesson. Hallelujah. Na pinatuto mo sa bawat isang nandito sa kongregasyon ng Lord Jesus Fellowship. We love this and we give back to you, Panginoon, para sa iyong kongregasyon, para mas mapalaki, hallelujah, ang simbahang ito, para mas i-bless ang simbahang ito at ang miyembro na narito, Panginoon. And lahat ng kasama namin, Lord God, na na-promote, na nag-abroad, Panginoon, are a blessing to us. And we thank you for keeping them safe, Lord God. Maraming salamat, Lord God, and we declare that your word will manifest as soon as possible and as we need. Hallelujah. In Jesus' name we pray, malakpakan pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hi, good morning, beloved church. Good morning po. Good po ang inyong mga morning. Hallelujah. Ano po? Patuloy natin pag-pray yung ating bansa na talagang may ginagawa ang Panginoon na expose yung mga kung ano-anong mga anomalya. Paano ba ini-expose ng Panginoon yung sari-saring ito na nakakasama ng loob? Ginagamit niya yung mabubuting tao. Gumagamit siya ng mabubuting tao para expose. Kaninang umaga, pagbukas ng aking mata, bukas ko yung aking gadget. Napanood ko si Cara David ba yun? Kasi totoo yung kanyang sinasabi. Tatas lang ako sa kanyang sinabi tungkol sa mga mangyan. Alam niyo yung mga mangyan, taga Mindorong, kumbaga sa atin kita. Pero hindi naman sila kulot na maitim. Malilit na tao, native, taga-bundok. Sinasabing mga uneducated, hindi edukado, tribal, ganun ang tawag sa mga mangyan. Minamaliit. Pero kanina, natouch ako sa sinabi ni Cara David. Sabi niya, sila pa yata ang mas edukado. Bakit? Ang mindset nila ay palaging kumuha lang ng kailangan mo. Huwag kang kukuha ng marami. Halimbawa, merong 10 mamiso at may 10 tao, kumuha lang ng isa. Huwag ka kukuha ng 2, mawawalan yung isa. Huwag ka lalo kukuha ng 9, mawawala yung... Ganon sila. Minsan daw ay nasa ilog sila, namuhay siya doon sandali lang. Nasa ilog sila, pagkarami-raming isda. Sabi ni Cara David, bakit tayo hindi manguha ng malaking lambat para mahuli ito maraming isda? Hindi po, sabi ng mga mangyan. Natawa daw yung mga mangyan. Sapat na po ang isa para sa atin, para tayo makakain. Paano to? Sayang. Nandiyan pa naman po ang mga isda bukas, hindi naman po sila aalis at ibibigay sila ng Panginoon pa rin sa atin. Naalala ko tuloy, nasa conference ako, may isang pastor na nagkwento tungkol din sa mga mangyan. Meron daw isang pastor na nagmisyon sa bundok sa mga mangyan. At sa kanilang paglalakbay ay nadaan sila sa isang puno na napakaraming prutas. Tuwan-tuwa ang pastor na umakyat at nanguha ng maraming prutas. Kasama ang mga mangyan na nasa ibaba lang. Yung damit niya, pinuno niya ng prutas. Hanggang sa hindi na makatiis yung mga mangyan ay sinabihan siya na, Pastor, magtira po tayo, baka may dumaan din po dito. Sabi gano'n. Ang galing nila, no? Tinatawag silang uneducated, hindi na pag-aral. Kasi sa atin ngayon, ang gagaling ng mga senador, marurunong ang congressman. Kaya natin sila hinalal. Pero kakalungkot, marunong ding magtago ng kuha niyo po yun. Kaya patuloy tayong mag-pray sa ginagawa ng Panginoon. Naniniwala ako talagang lalawak pa yung expose na ito at
mukhang ang ikakayaman ng Pilipinas, ikakaangat niya yung mapigil ulit. Mapigil na. Yung mga trilyon-trilyong nabubulsa lang. Imagine, mapunta yun sa mesa natin, sa pagkain. Sa ospital, ng gamot, doon na lang mapunta. Sa pangangailangan ng mga senior, ng mga PWD, dami nilang naisip na makakatulong sa mamamayan. Pero napupunta lang sa... Amen! Sorry po, nagkwento lang ako, para lang, may pakialam kasi tayo. Okay, mga kapatid. Ready na po ba tayo? Ang akala ko po, September 1 na, at last Sunday, nagpiprepare ako ng message. Akala ko pang September na yung piniprepare ko. So nagbago ako, may natitira pa pala isang Sunday. At pagkahaba-haba nitong August na ito, today is August 31, so nilagyan ko na lang ng review at konting review at conclusion doon sa dinaanan natin noong August. Okay po ba sa inyo mga kapatid? Wala yung aking clicker. Pakihanap na. Clicker. Okay, daanan natin yung mga dinaanan natin last Sunday. Vengeance is mine. Part 3 na tayo. Vengeance is mine. At napatunayan natin na ang Diyos walang paghihiganti, hindi siya marunong maghiganti. Amen. Amen. Hindi siya kagaya natin na mapaghiganti. Isa iniisip natin pag merong masamang nangyari sa isang tao na hindi okay ang buhay, masama ang buhay, ay paniniwala natin, ginantihan siya ng Diyos. Wrong. Ang Diyos po hindi mapaghiganti. Mga kapatid, so vengeance is mine, part 3 tayo last Sunday. At nung last Sunday ay part 2 na tayo. Part 1. Tapos tinalakay natin na ang Diyos wala ring puot. Ang nakalagay lang sa Bible ay puot. May paparating na puot. May papating na rat, puot. Pero yung ibang translators, nilagyan nila ng of God. Kasi ganito po yan mga kapatid, uulitin ko. Ang mga propetang sumusulat ng Biblia, kapag sila'y napupuspos ng Espiritu Santo, makinig po kayo, ay pag napuspos ng Espiritu Santo, nakikita nila yung hinaharap. Okay? Kasi ang Espiritu Santo po, mga kapatid, yung Spirit niya walang limit, naglalago sa pader. Wala rin yung petsa. Kita niya yung hinaharap tsaka yung nakaraan. So yung mga propeta noon, nakita nila na meron paparating na puot, maging iyan man ay kalamidad, lindol, earthquake, gera, peste, virus, kung ano-ano pa, tingin nila diyan puot ng Diyos. Kaya nilalagay nila wrath of God. Pero ang totoo, mga natural calamities lang yon mga kapatid, na likha rin ng tao. Kagagawan din ng tao. Never nagkaroon ang Diyos ng pag-ibig ng puot. Okay po ba? Naalala pa ninyo? Ang meron lang siya, anger. Magkaiba yung anger sa puot. Ang puot, gusto mo mamatay na yung kaaway mo. Masagasaan na siya ng pisyon, tamaan na siya ng kidlat. Lahat ng masama gusto mo mangyari kasi napopuot ka na. Hatred. Pero yung anger, mababaw yan. Si Jesus nagalit, pinagtutumba niya yung mesa, pero walang taong nasaktan. Expression yon ng mga bagay na ayaw niyang makita noon. Okay, ano na ang natutuhan natin sa puot at paghiganti na inuugnay sa Diyos? Inuugnay Kinakaladkad ang pangalan ng Diyos na ang Diyos ay walang puot, number 1. Number 2, itinagdag lang ng ibang nagsalin ang wrath of God. Yung of God, dinagdag nila. No? Na ang Diyos may galit pero slow to anger at for a moment lang. For a moment lang. Na ang paghiganti ng Diyos ay iba sa paghiganti kagaya ng tao. Ang ganti ng tao ay manakit din. Makapatas ba? No? Makaagrabyado din. Pero iba ang paghiganti ng Diyos. No? Higit sa lahat, mula noon hanggang ngayon, pansinin nyo to. Higit sa lahat, mula noon hanggang ngayon, ang pangalan ng Diyos ay nakakaladkad sa mga natural na kalamidad.
Bagyo, pinadala ng Diyos. Lindol, pinadala ng Diyos. Kasi masama ang lugar na yan. Maraming homosexual, maraming bar, maraming beer house. Ganun ang sinasabi pag may nangyari. Ang California nasunog kasi ganyan. Wala silang Diyos, karamihan. Kinakalat ka yung, ano ba yung kinakalat ka? Kinakabit yung pangalan ng Diyos sa mga natural na nangyayari. Pumatot-pumutok ang pinatubo o kasi ang masama. Masama ang Pampanga, gumagawa ng Diyos-Diyosan, nagagalit na ang Diyos noon. Gusto na lumayas yung mga Amerikano sa Subic at sa Angeles, hindi mapalayas. Pumutok biglang nagsilayas. Kagagawan daw ng Diyos yun. Samantalang tatanungin mo yung mga volcanologists, talagang puputok namin nangyayari talaga. So, yun po ang nakakalungkot. Gaya ng lindol, bagyo, baha, peste, sinadya daw ng Diyos ang flood control na ito na bumaha ng malaki para ma-expose yung mga contractor at engineers at DPWH na mga empleyado na corrupt. Sinadya daw ng Diyos. So, may kamay ang Diyos. Again, hindi tayo naniniwala doon. Talaga lang bumaha, mga kapatid, at talaga lang na-expose yung mga maninipis na bakal at maninipis na simento kasabay noon na-expose din, pero naman makapal. Yung daw mukha makapal. Manipis ang bakal, manipis ang simento, pero maraming makakapal naman mga mukha po nila. Makakapal naman po yun. Okay, ganun din ang mga sakit, iniuugnay. Alala niyo yung pelikula ni Vilma Santos, nung sabihin siyang may taning na yung kanyang buhay? Cancer ba yun? Hindi ko na alam, anong pelikula yon? Baka alam niyo yun, Ate Alele, Kuya Public. Nagalit siya, sino kayo? Diyos ba kayo para magsabi? Ganun Diyos ko, bakit mo ko binigyan ng sakit na ganito? Diyos ko. Hindi na niya nakita ang buhay niya na naabuso din. Yung kanyang buhay, yung kanyang katawan. Itong mga bahang iyan, ang dami ng subdivision sa Balanga. Alam niyo ba sa taas? Dami na, kung ano-ano, Camelio, kung ano-ano pa nandyan. Siyempre, wala nang haharang, tuloy-tuloy na mabilis na. Dati may harang muna, dahan-dahan ang pagbagsak ng pagdating ng tubig. Pero pag wala na yung mga harang, ay mabilis na yung tubig, mabilis na ngayon yung baha. Ganun po yung trabaho ng puno. Amen. Kaso, safe na naman, nakaligtas na naman yung mga nagaganyan at binibintang na naman sa Diyos. Kasi ganyan. Ang Diyos lagi na lang nakakaladkad yung pangalan ng Diyos. Ang imahen tuloy ng Diyos na maibigin, mabuti, mahabagin, nasisira. Kuha niyo po yun. Salamat sa church na ito, nagising na tayo. Amen! Nagising na po ba tayo? Ng Diyos, hindi ganon. At tatanggalin natin yung paniniwalang yon hanggang sa ating mga anak. Isi-share natin to sa ating mga anak, sa ating mga kapu-apuhan, na ang Diyos mabuti, maibigin, mahabagin, kapaligtaran siya ng tingin ng mga tao. Amen? Amen! Tanong, hindi natin kailangang manghinayang sa mga tulong dati nating pinapaniwalaan at ngayon ay hindi na. Nanghinayang ba kayo, mga kapatid, na yung dati yung paniniwala na nakakatakot ang Diyos, namimigay ng sakit, nagpapadala ng salot, hindi ko paghihinayangan yun. Natutuwa nga ako, lumaya na ako sa ganon. Si-share ko sa inyo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam niyo po, bata pa lang, Pariseyo ng mga Pariseyo, Hebreyo ng mga Hebreyo, lahing Hudyo, dalubhasa sa kasulatan, dalubhasa sa mga aral ni Moses. Kumbaga, nagsunog siya ng kilay, hindi lang kilay, lahat yata ng buhok ano ba yung nagsunog ng kilay? Nag-aral ng mabuti, yung ibig sabihin nun, sinunog na lahat ni Apostol Pablo. Kumbaga ito, doctorate ito ng kautusan Ang dami niyang alam kaya galit na galit siya sa mga born again, sa mga alagad ni Kristo. Alam niyo, pinapapatay niya, pinapakulong niya. Si Pablo kasi, kung kilala nyo, hindi siya kasama sa 12. Huli na itong tinawag. Wala na si Jesus.
Sinalubong lang siya ni Jesus sa daan ng Damascus. Bakit mo ba ako pinag-uusig? Lumitaw si Jesus eh. Nakakabayo siya eh. Bumagsak si Pablo. Bakit mo ba ako inuusig? Yung church ko, bakit mo inuusig? Mula noon na, bago pagbangon ni Pablo, iba na siya. Siya na yung apostol ng mga hentil natin. Yung 12 apostol ng mga Hudyo. Kuha niyo po, apostol sa Israel. Pero tumawag ang Diyos ng isang apostol, Pablo, na marunong, magaling po mga kapatid, at siya'y apostol para sa mga atin, sa mga hentil na katulad natin. Hudyo, pag hindi Hudyo, hentil. Tayo po yun, mga kapatid. Amen? Alam niyo si Pablo, sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, bago na siya. Ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Sa ibang salin, sabi niya, tinuturing kong basura ngayon. Imagine yun. Ilang taon yung pinag-aralan yun, pero tinawag niya ngayong basura. Mga kapatid, ito pa tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Meron siyang tinatawag na lalong mahalaga. Sabihin nga ninyo, lalong mahalaga. Sabi niya, lalong mahalaga. Ano daw? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na akin. Di ba, dito tayo ngayon? Andito tayo ngayon eh. Gamit natin lagi si Jesus. Bago mo paniwalaan ang isang talata sa Old Testament, maka-Jesus ba yan? Pag tayo babasa, ganyan ba si Jesus? Lente natin si Jesus. Kaya, kung meron tatawaging Christ-centered church, mga kapatid, tayo po yan eh. Oo, may mga church na ang pangalan ay Christ-centered. Jesus the center. Pero, ewan ko lang pero ito po literal na ginagawa natin. Jesus lang tayo. Siya lang pinapaniwalaan natin, mga kapatid. At wala nang iba. Kahit pa ang propeta sumalungat sa sinabi ni Kristo, kay Kristo pa rin tayo. Amen? 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 Kasi siya po yung salita ng Diyos na nagkatawang tao, tapos tumahan sa atin. Amen? Sabi niya, I am the Alpha and Omega, ang simula at wakas. Siya po ang final authority. Siya rin ang nagsabing wala pang nakakita sa Diyos liban sa anak. Ang mga propeta, hindi nila nakita ang Diyos. Walang propetang nakakita sa Diyos. Siya galing sa Diyos. Alam niya ang karakter ng Diyos, kaya siya lang may karapatang magpakilala sa Diyos. Amen? Amen o ba? Kaya sabi niya, bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala. Mga kapatid, si Pablo na to, pero gusto pa niyang lumalim kayo. Si Pablo na to, apostol na siya, pero gusto pa niyang lumalim. Gusto pa niyang makilala si Kristo. Nandun yung hunger niya. Ayaw niyang tumigil. Ayaw niyang tumigil sa pagkakilala kay Kristo. Dahil yun daw ang pinakamahalaga sa buhay niya. Hindi na nga po nakapag-asawa to eh. Alam niyo po ba? Si Pablo single, hindi na siya nakapag-asawa. Sa pag-focus niya, no? Sa pagkakilala kay. Kasi mga kapatid, worthy, super. Ang lahat, may karugtong pa pala mga kapatid, ito pa. Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lang si Kristo. Amen? Grabe. Hindi ibig sabihin wala sa kanya si Kristo. Ibig sabihin mabuo yung puzzle. No? Makamtan niya ng buo si Kristo. Amen? Kaya ako, lagi ko rin prayer sa Panginoon. Siguro pag nawala tayo sa lupa, una talaga, tatakbo ako sa langit para hanapin si Kristo. Talaga. Paano niya tayo minahal? Paano niya tinanggap yung mga sugat at lahat ay alang-alang sa atin? Amen? Sa cross, ang nasa may ni Kristo, ikaw. Nasa isip. Hindi ka pa pinapanganak. Naiisip ka na ni Kristo. Para sa iyo to. Para sa iyo lahat ng ginawa niya sa cross. Ganun niya tayo kamahal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito pa, verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon naku po, hindi lang pala makilala si Kristo at makamtan si Kristo. Ang tanging hangaran ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Sabay-sabay tayo. Lubusang makilala si Kristo.
Wala na siyang ibang tanging hangarin. Yun na lang. Doon siya nag-i-enjoy, doon siya lumalakas, doon siya nagpapatuloy, doon siya nabubuhay. Ano yun? Lubusang makilala si Kristo. Amen? Amen? Maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano? Kaya ito, naintindihan kong bigla Sumikat tong talata na ito dahil kay Pablo No? Siya ang nagsabi nito. At ang sabi ni Pablo, by the grace of God, sa biyaya lang ng Panginoon, I am what I am. Ako ay ako ngayon. Hindi na Pariseo, hindi na tagasunod ni Moses, hindi na yung merong doctorate degree sa mga aral ni Moses. I am what I am today, sabi ni Pablo, and His grace to me was not in vain. Ang biyaya ng Panginoon sa akin, sabi ni Pablo, was not in vain. Ano yun? Hindi walang kabuluhan. Bakit? Ano ba nagawa ng grace kay Pablo? I work harder than all of them. Meron siya pinaparinggan dito. I work harder than all of them. Yes, hindi siya kasama sa 12. Hindi siya aktual na pinili ni Jesus na, kasama ka sa Mateo, Lucas, Judas, Santiago, hindi siya, wala siya doon. Pero sabi niya, by the grace of God, I work harder than them. Totoo nga naman alam niyo yung nababasa yung Thessalonica, Corinto, Filipos, siya lahat nagtayo noon. Siya lahat ang nagtayo. Mga kapatid, ang galing ng talatang ito, sabay kambyo, yet not I. I work harder than them, yet not I. Hindi sarili ko. But the grace of God that was with me. Amen? Biyaya lang ng Panginoon na nasa akin. Nakakatamad ba yung biyaya? Hindi po. Marami nagsasabi, ang turo ng biyaya, tatamarin ka diyan. No, pwedeng hindi ka na maglingkod, hindi ka na magkaloob. Hindi. Si Pablo, tindi ng tulak ng biyaya sa kanya. Lalong naglingkod. Focus si Kristo. Amen, amen, amen. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin. Balikan natin yung vengeance and wrath of God, Romans 12:19. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. And again, naka-underline yung ng Diyos. Wala yan. Sa Tagalog Bible, nandiyan kasi, wala akong magagawa. Kaya yan, galit lang. No? Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang talatang ito, uulitin ko, ginagamit ko rin noon, pinapanakot ko, kapag may umagrabyado sa akin, sa counseling, pag may humihingi ng payo na agrabyado, sinasabi ko, hayaan mo ang Diyos ang gumanti, mas masarap gumanti ang Diyos, masasatisfied ka. Kapag gumanti ang Diyos, makukontento ka, masisiyahan ka, dahil ibang klaseng gumanti ang Diyos. Ganun ang paniniwala ko noon. Na maling-mali, mga kapatid. No? Kung hanggang dyan lang ang babasahin mo, hindi mo maintindihan. May kadugtong pa yan, mga kapatid. Verse 20. Ayan pala yung ibig sabihin, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Yan pala yung paghihiganting sinasabi ng Diyos. Yan yung response mo sa nag-agrabyado sa'yo. Mga kapatid, medyo mahirap pambira naman niya, Pastor, na-agrabyado pa ako, mamamalengke pa ako, magluluto pa ako, at ipagluluto ko pa yung aking nakaaway. Iba ang ganti po talaga ng Diyos, mga kapatid. Ganyan po yan, Alangan na may ituro niya sa akin yan, siya mismo sa sarili niya, di niya magawa. Number 1 rules po yan, namin, mga pastor, huwag mo ipapangaral lahat ng parang kaya mong gawin lahat. Parang yung nakita kong post sa Facebook, sabi na gano'n.
Wag puro talata ang i-post mo sa Facebook. Baka yung account mo lang ang mapunta sa langit at maiwan ka. Amen? Amen? Ano? Ibig sabihin, hindi naman, mga kapatid, kaya kung ang iyong kaaway magutom, iyan ang sinasabi ng Diyos na response mo. Pangit sa Tagalog, ganti mga kapatid. Isaiah, dyan rin natin naintindihan yung ganti ng Diyos. Ayan inihula, wala pa si Jesus, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Darating na si Jesus dyan. At ang araw ng paghihiganti ng Diyos, dumating ba si Jesus nagiganti? No. Ayan upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Yan ang ginawa ni Jesus. Pagkalooban sila na tumatangis sa Sion ng bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip na mga abo, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan. Ganyan po ang Diyos. Ganyan ang paghihiganti ng Diyos. Tinatanong ko sa inyo, Pastor, parang unfair. Parang di ako masisiyahan kung ganun ang Diyos. Bakit sa iyo ang Diyos? Kumusta? Ano ba ginamit ng Diyos sa iyo? Di ba bait din? Di ba biyaya rin? Gusto mo gamitan ka ng Diyos ng paghihiganti ng tao? Lahat ba tayo nagkasala din? Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may atraso sa Diyos. Pero ginamitan rin tayo ng ganting mabuti. Amen? Kaya tayo nandito. Amen? Amen ho ba? Kaya tayo nandito, hindi tayo ginamitan ng Diyos ng Hallelujah! Kung ang justice ng Diyos, ulitin ko, ay kagaya lamang ng justice ng tao, mauubos tayong lahat. Walang matitira sa Kongreso, sa Senado, walang matitira, mga kapatid. Mauubos tayo, mga kapatid. Alam ng Diyos na ang paghihiganti ay walang mabuting bunga. Sa halip, malalagay ka lang sa cycle, sa paikot-ikot na walang katapusang gantihan. Kaya bakit gaganti ang Diyos? Alam ng Diyos na ang gantihan ay walang katapusan. Amen? Amen ba? Now, paano ang ganti ng Diyos? Sabi niya, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Mga kapatid, ituloy niyo pa, verse 20, lalo nang luminaw. Lalo na pong luminaw. Ang daming gumagamit ng verse yung akin ang paghihiganti na yon. Pero hindi nila tinutuloy ang pagbasa. Ayan huling verse na yan, nung chapter 12. Lalong luminaw. Bakit ano ba ang sinabi? Yung dilaw. Subalit kung magutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung mauhaw, painumin mo. Ayan na Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. 21. Ito pala yung huling verse na sinasabi ko. Huwag kayong magpataig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Amen? Yan ang Diyos. Yan ang Diyos, mga kapatid. Sino po nakakaintindi nun? Sa gayon, nagbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo. Tahimik. Pero naintindihan nyo, di ba? Yung kaaway mo, bigyan mo na, binili mo ng McDo. Quarter pounder pa. May french fries. At coleslaw. Pero, nagrabyado ka Anong feeling? Nung umagrabyadong sa iyo. Alam niyo kung hindi mo mapadalang personal, panda. Night rider niyo. Magugulat yun. Nakalagay, galing sa iyo. Magugulat yun. Mga kapatid, huwag kayong magpadaig sa masama, daigin niyo ng mabuti ang masama. Amen? May nakakasunod po. Reality. Parang ang hirap gawin ngayon. Reality tayo. Okay, pagbigyan natin yan. Pastor, parang ang hirap gawin yan. Nagrabyado na ako, ipag-aadobo ko pa siya. Baka mabigyan ko lang ng lason, Pastor. Huwag na lang kaya.
Huwag na lang kaya, Pastor. Manahimik na lang kaya ako. No? Pwede naman. Huwag ka, bumuelo ka na lang. No? Bumuelo ka na lang. Huwag na lang ibang lumabas sa'yo. Amen? Pero sabi kasi rito, by acting with grace, kung kikilos ka ng may biyaya, you show your enemy a different path. Kasi ang natural path, gantihan. Pero ang ipapakita mo, different path. Aba, ibang klaseng tao to Ha? Ibang klaseng tao to. Nagrabyado ko na nga eh. Piruin mo yun. Pinadalaan pa ako ng saging saba. Amen. Amen na ba? No? You show your enemy a different path than the one they are on, which can be transformative. Than the one they are on. Kasi sila nandoon sa cycle ng gantihan. Nandun sila sa path na yon, sa way na yon ng gantihan, pero you show them a different path, which can be transformative, magdala ng pagbabago. Amen? Alay mo, ma-influensyahan ka niya. Oh, binigyan mo ng saging saba, na konsensya. Anong ginawa? Gumanti na rin. Niluto yung saging saba, bananak yun na, binigay sa iyo. Ano? Nakatuhog na. Ano? Amen? A path that can break the cycle of hatred. Yun lang daw yung magbi-break sa cycle ng hatred, cycle ng gantihan. Yun lang talaga. Yung pakainin na nakaaway. No? Gantihan ng mabuti. Ang masama. Hindi gantihan ng masama ang masama. Now, kung mahirap gawin, pwede namang kamay mo muna ibigay mo. Amen? Kamay mo muna, yabot. Ay, isang araw lang eh. Ako kasi, ewan ko ba, takaw ano ako sa daan, na ang struggle ko kasi, yung naubos na yung sorry ko, ganun pa rin ang ganun yung tao. Doon ako nag-struggle kung ano ang susunod kong sasabihin. Dala ko yung tricycle, kung mamimili akong prutas, yung gulong nung isang tricycle nasa daan. Bali ang parking niya, so nasagi ko yung gulong at gulong namin, nagsagian. Pag ganun ko yung public tayong mga nagtatricycle, wala na yun, di ba? Alam mo na agad na wala yun. Walang magagasgas na wala. Kung matagal ka nang nagtatricycle, wala yan. So, pumarada ako, pasensya na po kayo. Pagkalak, lawak-lawak ng daan naman eh. Ang luwag-luwag ng daan. Pasensya na po kayo. Wala talaga. Minsan nga, banggaan pa sa likod. Alam mong parilya lang yan. Wala. Tawa na lang tayo. Babala. Ano isusunod ko sa sorry at pasensya? Sige po, kako. Papagawa ko. Kahit wala sira, papagawa ko. Aba, kayo ba yung galit? Doon ako hirap sa mga makapag-deal sa mga ganon-ganon nahihirapan ako. Pero, after na, nabili ako ng prutas, ng avocado. Wala na avocado ngayon eh. Pag meron, bibiling ko kahit 200 kilo, mga kapatid. Bili na ako, at sabi ko, kuya, pasensya na nabot ko yung kamay ko. Di, tapos. Hindi aalis kang, nabot ko yung kamay ko, kuya, pasensya na. Totoo lang, kalawang na lang yung nagdidikit dun sa ano niya eh. Kalawang na lang. Oo talaga, hindi ako nagsisinungaling. Ayoko lang maliitin. Yung tornilyo ng ano niya, kalawang na lang. Pero talagang ganon. Siguro, iniisip ko na lang, baka itong lalaki to, may buwan ng tala o kaya yung masungit o kaya may problema. Meron ganon. Iba-iba yung mga tao sa daan eh. Hindi mo alam ano yung pinagdadaanan eh. Kaya habaan mo yung pasensya talaga. Amen? So, abot mo muna yung kamay. Next time na lang, kung magkita kayo ulit, bibigyan ko na siya. Kaso, hindi ko matandaan yung mukha.
Ano? Amen? Amen. Okay, pakainin daw at painumin. Pastor, limitado lang ba doon? Pakainin at inumin. Yung kaaway mo. One beautiful way of repaying evil for good as a believer is to feed your enemy. Talaga, noon, is to feed your enemy. Noon. Noong panahon nila, pagkain at tubig ang mahalaga. Amen. Pero, sa panahon ngayon, marami na tayong pwedeng ibigay o gawin. Amen. Kuha niyo po yan. Huwag kayong mamroblema. Pastor, paano naman kami? Paano ko naman bibigyan ng ulam? Kami nga walang ulam Na? Tira-tira na lang itong nakasabit na basket sa kishan bibigay ko ba ito? Diba? Huwag tayong malimitahan sa ibibigay sa pagkain at inumin. Bahala ka! Anong gusto mong ibigay? Sabi ko nga, McDo, Jollibee, pa-deliver ka. No? Kung wala talaga, di, bumili ka ng ngayon, nagkalat ngayon yung mga pandisalan. Di ba nagkalat? Natalo na si Boning. At marami ngayong nakabrong-brong. Yung pandesal ngayon, lumalakad na Yung pandesalan dati, kahon, sinisigaw pag umaga. Pandesal! Pag tanghali na, malamig na yon. Pero ngayon, yung nagtitinda, dala niya yung gasol niya at saka yung oven niya. Kita niya? Kasi napansin ko sa simbahan ng Pilar, nakaparking pa, tatlo pa. Ibig sabihin, nagkakaubusan, pinakamabilis na merienda kasi yan. Bili mo pandesal. Mga kapatid, amen? Amen? Ang lahat ng ito ay nagagawa lang sa biyaya ng Panginoon. You pray. Di naman kaagad. Hindi naman kaagad yon. Bukas, makalawa, sa makatlo, saka mo bigyan. Amen? Hindi naman antimanong nagka-black eye ka, sinuntok ka niya, pumunta ka na sa Boning at namili ka ng pandesal. Hindi naman ganun yun. Hindi ganun. Buwelo ka lang. Ang mahalaga, maayos kayo. Maghari ka payapahan. Amen? Maghari ka ayusan. Ayun ang gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Ano ang layunin? Sa gayon, magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Isa lang naman ibig sabihin nito mamumula. Pero lang kung maitim na maitim. Mamumula, mahiya. Mahiya talaga. Baka sakaling mahiya at magbago na isip at maging maayos ang lahat. Amen? Nasa Proverbs pala yon. Yung binanggit na yon ni Apostol Pablo, kinote lang niya sa Proverbs. Ito, ang ganda. Ang ganda sa Proverbs. May reward pa. If your enemy is hungry, give him bread to eat. If he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals, yung baga, on his head. And the Lord will reward you. Di lang yun Yung lang maayos na pakiramdam, reward na yun. Ay, salamat. Ako naglilinis minsan nag-iisip ako. Sino po ba yung mga hindi ko kausap? Sino ba yung kapag nag-post sa Facebook, naiirita ako? Naiirita ako pag nag-post sa Facebook, hindi ko naman kaaway. May mga ganun yung mga dati mong nakatalo, nakakausap, mga ganun. Ang sarap pong maglinis ng mga, okay tayo no problem tayo. Okay. You will make them burn with shame. Yung pala yun. And the Lord will reward you. Yung paglalagay ng baga sa ulo. Yung pagganti ng mabuti sa masama. Yung pagbibigay ng pagkain sa kanila, ng mga regalo. Meron sila. Unahan tayo, next Sunday, magpatotoo, sino makagawa nito?
Amen? Sample lang. Sample lang. Pastor, binigyan ko na. Binigyan ko. Sample lang. Tingnan natin kung sino makakagawa nito. Eh, paano yung pastor? Wala akong kaaway. Sorry na lang. Sigurado ka? Kuminsan ganun eh. Wala akong kaaway. Ako yung tao walang kaaway. Ako yung tao walang kasama ang loob. Akala mo lang yung kuminsan. Bigla na lang, dumaan lang yung tao. Di ka naman inaano. Dumaan na naman yung tao na yun. Ayaw mo kung nakikita yung tao na yun. Sabi ko, wala akong kaaway. Diba? Amen? So, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Matatapos na tayo. Paano na ngayon ang mga kwentong nilait daw nila ang Diyos kaya ginantihan sila? Ito yung mindset ng nakararami. Salamat sa mindset ng LJF Balanga. Hindi na ganon. Papakitaan ko na example. Paano na ngayon ang mga kwentong nilait daw nila ang Diyos kaya ginantihan nila? Sila ng Diyos. Ginantihan sila ng Diyos. Sample. Anong barko yan? Titanic. Tinanong ang gumawa ng Titanic kung safe ba yan. Anong sabi nung gumawa ng Titanic? Even God can sink the unsinkable ship. Kahit ang Diyos, hindi mapapalubog ang barko na to. Gumanti daw ang Diyos, pinalubog. Libo-libo namatay. Ganun ba ang Diyos na bigot? Walang pakialam sa libo-libong namatay, makagat nila. Paano rin naman natin yung isip natin na ng Diyos sa pag-ibig? Amen? Sumikat to. At marami ngayon naniniwala na Diyos ang nagpalubog ng Titanic. Samantalang, nabutas. Sumabit. Tama po ba? O Diyos ang may gagagawa nun? Dami mo naman binibintang sa Diyos. Kawawa naman ng Diyos. Ang pangit naman ng Diyos sa iyo. Napakasalbahin. No? At pikon na pikon, ganun lang ang sinabi. Libo-libo ang kapalit na matay. No? Sinare ko to sa mga pastor. Eh, ako pinag-word nila eh. Wala kayong magagawa. Pababaitin ko ang Diyos. No? Kasi meron ka man naniniwala doon. Papakita ko pa sa inyo. Ito pa yung isa. O, kinuha ko sa lumang dyaryo. Lennon say, sino si Lennon? Miyembro ng Boyfriends. Miyembro ng Apo Hiking. Miyembro ng Beatles. Si Lennon kasi nagsabi, we are more popular than Jesus. Mas sikat pa kami kay Jesus eh. Sabi nga niya, rock and roll magpapatuloy. Ewan ko, Christianity. Baka ngayon na lang yan. Grabe ang tingin ni John Lennon sa sarili niya. Na? Kaya daw binaril sa ulo, patay. Yun na naman. Diba? May gumawa ng masama kay John Lennon, hinatak na naman yung pangalan ng Diyos. No? Napikon ng Diyos. So sinabi ni John Lennon, kaya binaril siya. No? Mag-isip naman tayo sa Diyos na pag-ibig. No? At ito yung huli. 2025 yata ito. Nasunog ang Hollywood. Nasunog ang California. Alam niyo to? Grabing sunog to. Hanggang ngayon, hindi makabangon ng California. At kung pupunta ka sa US ngayon, huwag ka daw pupunta doon. Walang bahay yung mga tao doon. Ang daming mga natutulog lang sa daan. Mga kapatid, doon yata galing sila Ate Neneng, si Kuya Boyet, doon yung galing sa California. Baka wala na yung babalikan nyo. Mga artista, wala nang bahay. Yung mga swimming pool, yung Hollywood mismo, sunog lahat. Dahil daw sa sinabi ng babaeng ito. Ano yun? Golden Globe ba yun na may points? Ang God, 0 lang ang nakuha. Hindi ka taka-taka, sabi niya, sa California, na walang Diyos, ay ganyan talaga. Hinamak daw, minak ang Diyos. After yan, nasunog. Again, napikon ng Diyos. Kinakaladkad lagi yung pangalan ng Diyos sa masamang nangyayari, kaya pumapangit ang Diyos. Yan ang mindset ng karamihan. Salamat, LJ family, hindi na tayo ganun. Walang kamay ang Diyos sa sunog, walang kamay ang Diyos sa Titanic, walang kamay ang Diyos sa pagpatay kay John Lennon. Amen? Walang kamay ang Diyos sa mga baha, sa mga earthquake, sa mga peste, coronavirus, at kung ano pa yan. Walang kamay ang Diyos yan. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Ang ganti ng Diyos, sa halip na pagulo, paayos.
Sa halip na mawasak, pabuo. Sa halip na walang tatapusang gantihan, ay pagtapos sa cycle na yon. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Siya ang nagsabi, iwanan ko to. Siya nagsabi, hindi ako. Siya nagsabi, gantihan nyo ng mabuti ang masama. Sino napagpala? Sino may natutuhan? Tumayo tayong lahat. Pinagpala niyo po kami, Panginoon, muli. Isa na namang dinintuang turo ang ibinigay niyo sa amin. Panginoon, mga bagay na ito, mahirap gawin sa natural. Pero ang biyaya mo sapat. Gaya ni Apostol Pablo. Panginoon, dahil sa biyaya mo, nagagawa niya yung lahat. May magagawa kami, Panginoon, upang yung mundong ito ay tuluyang pagharian ng kapayapaan at pagmamahalan. At yung atmosphere namin sa itaas, maghari ang kapayapaan at pag-iibigan. Panginoon, sa biyaya mo, kami umaasa na ang mga aral na ito'y seselyuhan mo sa aming mga puso at sa bawat pagkakataon na magkaroon kami ng pagkakataon na gantihan ng mabuti ang masama, ay magawa namin ito alang-alang sa iyong biyaya at kapurihan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.